Balot pa rin ang pangamba ang mga residente ng isang subdivision sa Angono, Rizal matapos halos anurin ng baha ang ilang bahay roon. Relocation naman ang pangako ng lokal na pamahalaan ng Cainta para sa mga residenteng nakatira sa gilid ng Manggahan Floodway. Habang sa ilang bayan sa Laguna, nananatiling mataas ang baha at pinangangambahang magtatagal pa ang kalbaryo ng mga residente. May report si Jam Sisante. Nangangamba pa rin ang mga taga Phase 2 ng Doña Justa Subdivision na baka bumigay anumang oras ang kanilang tahanan. Nasira kasi ang riprap sa creek na malapit sa kanilang lugar. Ang solusyon ngayon ng munisipyo ng Angono, ang paglalagay ng mga sandbag na pinagtulong-tulungan na ng mga residente. Pero huli na ang lahat para kay Mang Alan, na bukod sa tinitirahang tahanan, pati ang pinapagawa pa lamang na bahay na wasak sa gumuhong lupa. Yung lupa, bumaba yung bahay kung ganun, kaya hindi na pwede talagang pasukin. Kaya inano ko lang yung mga bata sa konting gamit, ay ko pabayaan yun na. Ano po nangyari sa bahay? Kinain ng buo ng tubig, mga 2:00 na madaling araw yun. Iminungkahi na raw ng Angono sa DPWH na maglagay na permanente at sementadong riprap. Ang permanent solution dyan, katulad ng mga ginagawa natin dito, pag mga corner mga neck waterways, ito ay binubuhusan na natin. Kailangan suportahan siya ng haligi. Sa barangay San Andres sa Cainta, Rizal, mataas pa rin ang tubig. Kaya ang mga bintana na ang nagsisilbing pintuan. Ang mga bubungan, siya nang naging sala at daanan. Kanina bumisita si US Ambassador Harry Thomas para maghatid ng relief goods mula sa Amerika. 12 subdivisions pa sa Cainta ang nananatiling lubog sa baha. Diretso raw kasi ang tubig sa Manggahan Floodway. Kaya muli na namang pinapanawagan ang pagkakaroon ng dredging sa silted na Laguna de Bay. May relocation plan na raw ang lokal na pamahalaan ng Cainta para sa mga taong nakatira sa gilid ng Manggahan Floodway. They will be given 40 square meters with a house already, but they will pay for 30 years. For now, wala pa silang, because if it's rental, they will pay for the first 5 years 200 to 500 pesos. Per month? A month. Ilang barangay naman sa Santa Cruz, Laguna ang baha pa rin. Tulad ng barangay Santo Angel Norte na katabi lang ng Santa Cruz River na mabilis daw umapaw tuwing umuulan. Babaw na rin yung dagat natin, itong Laguna de Bay. So, pag minsan nga nasasaring yung dam, so walang malabasan ng tubig. Kaya dito sa mga baybay dagat, pumupunta yung tubig. At dahil nagsisilbi pa ring evacuation centers ang ilang eskwelahan, may mga residente nang nag-volunteer ng kanilang bahay para pansamantalang maging classroom. Meron kami mga kailangan dito. Una-una siguro nag-request na nga kami kay Mayor at andito naman sinapadala siya ng tao niya para sa improvised CR. Dahil sa tingin namin tatagal to mga hanggang December eh. Pinag-iisipan na raw ang pag-relocate ng mga residente. Ang kaso, wala pa raw konkretong plano dahil wala pang budget dito. Patuloy namang nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente ng Siniloan, Laguna dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Nangangamba silang baka abutan pa raw sila ng Pasko na lubog sa baha. Umabot na sa halos 800 pamilya ang apektado. Jam Sisante, GMA News.